Hello Philippines and hello world! Welcome to our channel Bawat Buhay May Kwento. Kakaibang istorya po ang aking ihahandog sa inyo ngayon. Dito po ay ipapakita natin kung gaano kadakila ang pagmamahal ng isang 12-year-old boy sa kanyang ina. Kaya pakinggan niyo po ito hanggang katapusan dahil sigurado po ako na mai-inspire kayo dito. Mommy, bakit niyo po ba hinahayaang maltratuhin kayo ng ganyan ni Daddy? Bakit ba ayaw niyo pong lumaban? Bakit ba hindi mo na lamang siya iwan? Naiiyak na tanong ni Ezra. Nakikita kasi ng bata kung paano pagmamalupitan ng amang congressman ang kanyang napakabait na ina. Kasi anak, ayaw kitang iwan, sagot ni Gladys. Mom, 12 years old na po ako. Umalis na lamang tayo dito. Huwag mo na pong antayin na papatay ka ni Daddy kasi pag nakita kong saktan kanya ulit, baka ako pa po ang makapatay sa kanya. Galit na lahad ni Ezra. Anak, huwag mong sabihin ang ganyan. Ama mo yung pinagbabantaan mo at mahal na mahal kanya, di ba? Pangangaral ni Gladys kay Ezra. Masakit po kasi sa akin na makita kang nahihirapan. Sabi ni Ezra, siya namang pagdating ng amang Congressman Ferguson. Gladys! Tawag nito. Anak, dito ka lang ha, pupuntahan ko lang ang daddy mo. Pagpapaalam nito kay Ezra. Bakit ba? Ang tagal mo namang makalapit. Anong pinagkakaabalahan mo? Kanina pa ako dito Wika nito. May ginagawa lang, sagot naman ni Gladys. Anong ginagawa? Hindi mo ba narinig ang tunog ng sasakyan? Galit na tanong ng congressman sabay bato ng kanyang coat kay Gladys at nakita iyon ni Ezra. Dad, pwede ba? Bakit ba ang bilis talaga ng kamay mo pagdating kay Mami? Sigaw ni Ezra. Napalingon ang congressman sa narinig mula sa anak. Kilan ka pa natutong sigawan ako, Ezra? Matibay na ba yung mga buto mo para magmalaki ka sa akin? Tanong ni Kong sa kanyang anak. Hindi ko na kasi kayang makita yung pagmamalupit mo kay Mami. Hindi mo ba siya mahal? Bakit yung mga kaibigan ko laging magkasama ang mga magulang nila sa mga school activities? Ikaw ba kahit kailan sinamahan mo ba ang Mami sa school? Puro sigaw ang naririnig ko sa iyo kapag si Mami na ang kausap mo. Ina ko siya at asawa mo, hindi mo siya alipin. Sigaw ni Ezra sa kanyang ama. Aba, matapang ka na ha? Logan, wag. Masasaktan na sana ni congressman ang anak ngunit maagap na hinarang ni Gladys ang asawa. Pagsabihan mo yung anak mo ha, unless ikaw ang nagturo dyan para kalabanin ako. Wika ni congressman. Anak, bakit mo naman ginawa yun? Tanong ni Gladys. Kasi Mami, hindi mo kayang ipagtanggol ang sarili mo. Kaya ako na lamang ang gagawa noon para sa iyo. Umiiyak na sabi ni Ezra. Dito na natauhan si Gladys. Mukhang seryoso nga ang anak niya para labanan ang sariling ama, maipagtanggol lamang siya. Kailangan niya na ng iwan ang asawa para protektahan ang anak. Kinabukasan. Anak, nakapag-isip-isip ako kagabi. Panahon na nga para iwan ang ama mo. Lahad ni Gladys. Mami, sama ako, sabi ni Ezra. Anak, hindi ko nga alam kung saan ako pupunta. Mom, punta tayo sa mami at daddy mo. Hindi ko pa rin naman sila nakikita sabi ni Ezra. Nagbuntong hininga si Gladys. Hindi kasi ako pwedeng pumunta sa mga lolo't lola mo. Itinaboy nila ako noong mabuntis ako ng daddy mo sa'yo.
Hindi nila gusto ang daddy mo anak dahil mayabang daw ito. Pagtatapat ni Gladys. Tama po pala ang iyong mga parents, mommy. Dati pa bang ganyan si daddy? Bakit mo siya pinili? Tanong ni Ezra. Mabait kasi siya sa akin noon anak. Basta, dito ka lang. Walang kasiguraduhan kung saan ako makakarating. At least dito, maganda ang iyong buhay at makapag-aral ka. Ayon kay Gladys. No, mama. Sasama po talaga ako sa iyo kahit saan ka pa makarating. Pangako, hindi po talaga ako magpapasaway. Ayokong maiwan dito kay daddy. Nako, anak. Paano ang pag-aaral mo? Saka na po natin isipin yun, mami. Ang importante, makaalis tayo dito. Sigurado ka ba dyan, anak? Baka magsisisi ka. Ma'am, hindi pa ako magsisisi. Promise. Nakangiting wika ni Ezra. Sige, mag-impake ka na. Yung kaya mo lang dalhin at yung mga importante lang ha. Kailangan yung kaya lang natin bitbitin para hindi tayo mahalata ng mga tauhan dito sa bahay. At kailangan din natin iwan ang ating mga cellphone. Sabi ni Gladys. Nagmamadaling umalis ang mag-ina. Diretso kaagad ito sa bangko. Meron akong kunting naipon anak sa bank. Kunin muna natin. Kasi kapag hindi, sigurado akong matitrace tayo ng daddy mo bawat transaksyon. Matutunto niya tayo. Ayon pa kay Gladys. I love you, mommy. Sige, gawin niyo lang po kung ano talaga sa tingin niyo ang nakakabuti sa atin. Nakangiting sagot ng binatilyo. Pagkakuha ni Gladys ng pera ay nag-drive lamang ito ng nag-drive ni hindi nga nito alam kung saan ang punta nila. Anak, bahala na itong menobela kung saan tayo dadalhin ha? Sabi ni Gladys. Basta po magkasama tayo, mami. Kahit saan pa tayo makarating. Natatawang wika ni Ezra. Alam mo anak, parang nabunutan ako ng tinik. Hindi ko talaga akalain na kaya ko palang iwan ang daddy mo. Mommy, you deserve to be happy and love. Basta tandaan niyo po, kakampi niyo ako sa laban ng buhay ha. Wika ni Ezra sabay himas ng balikat ng kanyang ina. Nag-enjoy ang dalawa sa kanilang kwentuhan kaya hindi nila namalayang gumagabi na pala. Mag-search ka na anak kung saan ang pinakamalapit na hotel. Doon na tayo magpalipas ng gabi. Dali-dali namang naghanap si Ezra ng matutuluyang hotel. Pagdating ng dalawa sa kwarto nila ay may inabot si Ezra sa kanyang ina. Nang laki ang mga mata ni Gladys noong makita niya kung ano ang laman ng box na inabot ng kanyang anak. Paano ka nagkaroon ng ganitong kalaking halaga? Saan mo ito kinuha? Gulat na tanong ni Gladys. Sa safe ni Daddy, madalas niyang iniiwanang bukas at hindi ko naman kinuha ng bigla yan. Pinaunti-unti ko lang. Alam ko kasi na darating ang araw na matauhan ka rin at iwan siya. Nakangiting sabi ni Ezra. Napaluha si Gladys sa itinura na iyon ng kanyang anak. Anak, paano kapag nalaman ng daddy mo na bawas na yung pera niya sa safe? Ma'am, matagal na sa akin ang pera na yan. Sa dami ng pera doon, hindi niya na siguro natandaan kung may nabawas ba. Anak, bukas i-trade in natin itong car natin ha, para hindi tayo mahanap ng daddy mo. I'm sure by now, naghahanap na yon sa atin. As I have said, just do what you need to do. I love you so much. Ulit ni Ezra sabay yakap sa kanyang ina. Kinabukasan, nagpunta nga sila sa car dealership at trade in ang kanilang magkarang kotse sa isang mumurahing sasakyan. Okay lang ba ito sa iyo anak? Okay na okay mami. Ang importante, masaya at magkasama tayo ngayon. Ayon kay Ezra. Masaya si Gladys dahil napalaki niya ng maayos ang bata at hindi ito mana sa kanyang ama.
Pang-anim na araw na nilang biyahe na walang kasiguraduhan kung saan sila dadalhin ng manibela ng kanilang sasakyan. Tulad ng nakagawian nila, nagpalipas na naman sila ng gabi sa hotel. Kinabukasan, maagang nagising si Gladys para mag-jogging dahil siguradong maghapon na naman sila sa kalsada. Habang tumatakbo ito, ay may napansin siyang nursing home at hiring ito. Napa-smile si Gladys sa naisip kaya bigla itong bumalik sa kanilang hotel na tinutuluyan. "Ma'am, saan ka galing?" Nakangiting tanong ni Ezra. "Gising ka na pala anak. Alam mo, mag-jogging sana ako kaso may nakita akong nursing home at hiring sila. Gusto kong mag-apply anak." Excited na sagot nito. "Ano po ba ang trabaho sa nursing home, Mom?" Inosinting tanong ni Ezra. "Mag-aalaga ng mga matatanda anak, pero kahit anong trabaho, basta makapagtrabaho ako. Palagay ko, ito na ang lugar kung saan tayo mananatili. Nakita ko rin na mayroong apartment dyan sa hindi kalayuan. Pag natanggap ako sa nursing home anak, pupunta din tayo dyan sa apartment. Sana may bakante." Masayang lahad ni Gladys. "Sasama ako, Mom?" Wika nito. "Anak, hindi ka pwedeng sumama, dito ka lang. Baka hindi ako tanggapin kapag nakita nilang may kasama akong bata. I-extend ko ang stay natin dito ng 2 nights pa." Wika ni Gladys. "Sige Mom, sana nga tanggapin nila kayo," sabi ni Ezra. "Ikis mo ang mami pang pa-good luck." Dali-dali namang kinis ni Ezra ang ina, may kasama pang mahigpit na yakap. "Good luck, Mommy." Pagdating ni Gladys sa nursing home. "Hi, how can I help you?" Tanong ng front desk personnel. "I saw the hiring signage outside. I am interested." "Okay, give me 1 minute," sabi ng front desk. "Thank you," sagot naman ni Gladys. Maya-maya pa. "Pasok ka daw dyan sa room 9, wika ng front desk. Pagkatapos magpasalamat ay dali-dali itong pumasok sa room number 9. "Hi, how are you today?" Ayon sa babae. "I'm good, thank you." "May nakita po kasi akong signage doon sa labas. Interesado po ako." Nakangiting lahad ni Gladys. "Ano ba ang natapos mo?" tanong ng babae. "High school lamang po," sagot naman ni Gladys. "Kailangan namin ng nurses, nurse assistant at dishwasher," ayon sa babae. "Kahit dishwasher lang po, ang importante may trabaho po ako," masayang sagot ni Gladys. "Sigurado ka? Ano kaya kung ilagay kita sa nursing assistant? Okay ba sa'yo yun?" "Naku ma'am, okay na okay po," maluha-luha na sagot ni Gladys. "Pero sa isang kondisyon, kailangan mong mag-aral ng CNA para makakuha ka ng certification," ayon sa babae. "Ay naku po ma'am, sigurado po maghanap ka agad ako ng mapapasukan. Sana nga po makahanap ako ng night school para magtrabaho ako sa araw at mag-aral sa gabi," ayon kay Gladys. "Good to hear that. May napansin lang ako sa'yo. Mukha kang mayaman na. Kaya mo kaya itong mag-alaga ng mga matatanda?" tanong nito. "Naku ma'am, madalas lang po talaga ako na pagkakamalang mayaman." "Mukha lamang po, pero hindi po talaga ako mayaman," natatawang sagot ni Gladys. "Okay, meron akong alam na mapapasukan mo para makakuha ka ng certification at meron silang panggabi. Tatawagan ko at i-enroll na kita ha," ayon pa sa babae. "Salamat po ma'am. Naku, maraming salamat po talaga." "Walang anuman. So, kailan ka ba pwedeng mag-umpisa?" "Maghahanap pa po ako ng matitirahan ma'am. Pupuntahan ko muna yung apartment dyan sa hindi kalayuan. Sana po may bakante pa," tugon ni Gladys. Kaibigan ko ang may-ari niyan. Sige, give me a minute at tatawagan ko lang ha." "Sige po ma'am, salamat." Pagkalipas lamang ng mailang sandali na paghantay ni Gladys. "Okay,
You're set. Puntahan mo na, mag-aantay daw siya sa'yo. Sabihin mo lang sa kanya na ikaw yung itinawag ko, okay? Dito na tuluyang napaiyak si Gladys. Why are you crying? Tanong ng interviewer. Hulog po kasi kayo sa akin ng langit, ma'am. Ang totoo po ay pang-anim na araw namin ang anak ko sa kalsada. Drive lang ako ng drive, hindi namin alam kung saan ang punta namin. Mabuti na lamang at naisipan kong mag-jogging kanina, kaya nakita ko itong hiring signage ninyo. Maluha-luhang sabi ni Gladys. Oh, sorry. But thank you for trusting me by telling your story. Tawagan mo na lamang ako kung handa ka nang mag-umpisa ha. By the way, na-starstruck yata ako sa iyo ah. Nakalimutan ko tuloy i-introduce ang aking sarili. Ako si Wilma at ako ang HR Director ng nursing home na to. Pagpapakilala ni Wilma sa kanyang sarili. Nice meeting you, Ma'am Wilma. Salamat po sa pagtanggap sa akin at sa pagtulong makahanap ako ng matitirahan. Masayang wika ni Gladys. Pagka-uwi nito, anak, natanggap ako at meron na rin tayong matutuluyan. Excited na pagbabalita ni Gladys kay Ezra. Talaga, Mami? Pwede din po ba ako magtrabaho doon? Tanong ni Ezra. Anak, ano ka ba? Hindi ka pa pwedeng magtrabaho, 12 years old ka pa lamang. Ang susunod natin na hahanapin ay ang mapapasukan mong eskwelahan. Kailangan maipagpatuloy mo ang iyong pag-aaral. Seryosong sabi ni Gladys sa kanyang anak. 1 linggo lamang na iayos na ni Gladys pati ang eskwelahan ni Ezra. Masayang nagtatrabaho at nag-aaral si Gladys. Si Ezra naman ay natutong magsaing, maglinis ng bahay. Tinupad nito ang kanyang pangako na hindi siya magpapasaway sa kanyang mami. Pagkalipas lamang ng 2 buwan ay certified nurse assistant na si Gladys. Anak, sorry ha, sa murang edad mo ay natuto ka na sa mga gawaing bahay. Mami, madali lang naman po pala ang gawaing bahay, hindi naman po ako nahirapan, sagot ni Ezra. Pagkalipas ng 6 na buwan, Gladys, pwede ka nang mag-aral ng CMA para taga-distribute ka na rin ng mga gamot, wika ni Wilma. Masayang tinanggap ni Gladys ang alok ng kanyang boss. 2 months lamang ang nakalipas ay certified medical assistant na rin si Gladys. Dahil sa napakasipag niyang magtrabaho ay inofera na naman siya ng boss na kumuha ng RN. Anak, tatanggapin ko ba? Natatakot kasi akong mawala na talaga ako ng oras sa iyo kasi kailangan kong mag-aral ng gabi at magtrabaho naman sa araw. Malungkot na wika ni Gladys. Mami, dapat nga po, tanggapin ninyo yan. Pagkakataon mo na ito para maiangat mo ang iyong sarili. At wag mo akong alalahanin. Big boy na to eats. Yakang-yaka ko na ang sarili ko. At wag mo na rin alalahanin ang gawaing bahay. Just leave them to me. Nakangiti at sabay kindat sa ina. Natawa si Gladys sa itinuran ng kanyang anak. Binata na nga ito. Pasensya ka na anak, napaaga ang pagtanda mo, wika ni Gladys. Mas okay naman po ito mami, kahit 2 lamang tayo at iisa lamang ang kwarto nitong tinitirahan natin. At least masaya tayo. Kaysa mansyon, walang kasaya-saya. Natatawa ito sa kanyang sinabi. Niyakap ni Gladys ang kanyang anak. Hindi ako makapaniwala na ganito ka ka-matured mag-isip anak. Salamat sa support kay mami ha. Napaluhang sabi ni Gladys. Mami, always remember na mahal kita at gusto ko rin lumigaya ka. Kung sakali mang mangligaw sa'yo, bigyan mo na ng pagkakataon. Seryosong sabi ni Ezra sa kanyang ina. Naku anak, tandaan mong hindi ako pwedeng magpaligaw, kasal ako sa daddy mo. Parang may lungkot sa tinig ni Gladys. Mami, huwag kang malungkot. You deserve to be happy. Mag-file ka na kaya ng annulment. Suggestion ni Ezra.
Hindi ganon yon kadali anak, sagot ni Gladys. Isang umaga, nagmamadaling naglalakad si Gladys papasok sa building ng kanyang pinagtatrabahoan nang may biglang nakabangga ito. Aray! Sorry, my bad. Pasensya na, paumanhin ni Gladys. You look familiar to me, sabi ng kanyang nakabanggaan. Lagi po ba kayo dito, sir? Nurse po ako dito, tanong at sagot ni Gladys. This is my first time again since 2015. Sabi ni sir. Okay po, sorry again ha. Mauna na ako. Pagpapaalam ni Gladys sa lalaki. Wait. May I know your name? Gladys Ferguson, sagot nito habang tumatakbo. I knew it. Wow, it's been 15 years since the last time I saw you. Iba na ang family name mo ngayon na. Nag-asawa ka na ba? Napahinto si Gladys sa pagtakbo at napakunot ang mga noo nito. Do I know you? Tanong ni Gladys. It's Rocky Montoya. Nang laki ang mga mata ni Gladys sa narinig. Oh my gosh, you look so different. Gulat na sambit ng dalaga. O sige ha, mauna na ako Rocky, malilate na talaga ako. Pwede ba kitang antayin hanggang sa matapos ang shift mo? Pahabol ni Rocky ngunit hindi na lumingon si Gladys. Oh my, ano kaya ang ginagawa ng taong yan dito? Sana naman hindi magkukross ulit ang landas namin. Bulong ni Gladys sa kanyang sarili. Hey Gladys, are you okay? Tanong ng kasamahan. Yeah, I'm good. Why you ask? Tanong ni Gladys. Kasi parang wala ka sa sarili mo. Alam mo bang ibang pangalan ang inailagay mo sa chart ni Mrs. Montenegro? Sabi nito. Talaga Susit? Naku, mabuti naman at nakita mo. Salamat ha. Hoy, ikaw babae ka, sa tagal mo dito ngayon ka lamang nagkamali ng ganito. Sabihin mo nga sa akin, dahil ba yan sa asawa mo? Tanong ni Susit. Hindi, may nakasalubong kasi ako kanina, dating kakilala. Talaga? Yan lamang at apektado ka na ng ganyan? Gulat na tanong ni Susit. Kasi, Hi Doc, how are you? Long time no see. Ayon kay Susit na nagpaputol sa sasabihin sana ni Gladys. Napalingon si Gladys para sana batiin rin si Doc nang laki ang kanyang mga mata kung sino ang doktor na binati ni Susit. Doc, ito nga pala si Gladys Ferguson, siya ang aming nurse manager. Gladys, si Doc Rocky Montoya. Nakangiting pakilala ni Susit sa dalawa. Hi Gladys, nice to see you again. Nakangiting wika ni Rocky. Hi, iyon lamang ang nasabi ni Gladys. Napakunot noo naman si Susit. Bakit parang namutla si Gladys? While relax lang naman si Doc Rocky. Pupuntahan ko lang si Mrs. Montenegro ha. Iwan ko muna kayong dalawa dito. Pagpapaalam ni Gladys. Pero itong si Susit, may pagkamaritis talaga. Doc, sasamahan ko lamang po si Gladys. Medyo mabigat si Mrs. Montenegro. Baka kailanganin niya ang tulong ko. Wika nito. Okay, go ahead. Sagot ng doktor. Hoy, anong drama ito ha? Ex mo ba si Doc? Bakit namutla ka noong makita mo siya ha? Tanong ni Susit. Ano ba yung pinagsasabi mo Susit? Baka marinig ka, nakakahiya. Siya yung sinabi ko dating kakilala na nakasalubong ko kanina. Sagot ni Gladys. I smell something fishy. Panunukso ni Susit. Nako Susit, wag mo nga paandarin yung pagkaano mo dyan ha. Baka palitan ko yung napakaganda mong pangalan. Baka maritis na ang itawag ko sa'yo. Gusto mo bang umpisahan ko na ngayon? Namimewang na tanong ni Gladys.
Ikaw naman, hindi ka na mabiro, pero sa totoo lang, bakit ba biglang nagkaganito? I meant, kung wala kayong past, bakit parang taranta ka? Nagtatakang tanong ni Suzette. Tinitigan ito ni Gladys. Okay, babalik na ako sa nurse station. Ay, siya nga pala, anong isasagot ko kay Doc pag hinanap ka? Parang pang-aasar nito. Kapag hindi ka tumigil dyan, isisisanti kita. Pagbabanta ni Gladys. Ay, sorry po, hindi na mauulit. Agik-ik ni Suzette, sabay takbo pabalik ng nurse station. Si Gladys? Tanong ni Rocky. Ay, andoon pa po sa room ni Mrs. Montenegro. Sagot ni Suzette. All right then, see you around. Paalam ng doktor. Maya-maya pa ay bumalik na si Gladys sa nurse station. Panay naman ang tingin ni Suzette sa kaibigan at may pangiti-ngiti pa ito. Hay, ano kaya ang mga pangyayari na hindi ko alam? Sambit ni Suzette. Umirap lamang si Gladys sabay sabing, ikaw na ngayon si Marites, at nagmamadali na itong tumungo sa room ng pasyente. Gabi na at uwian na. Naglalakad si Gladys sa parking lot at nahihirapan ito sa dami ng kanyang bitbit. Do you need some help? Tinig na nanggagaling sa kanyang likuran. Lumingon si Gladys para alamin kung sino ang nagsasalita. Rocky? Tanong nito. Yes, ako nga. Natatawang sagot nito. Inaabangan talaga kita kanina pa kasi iniiwasan mo ako doon sa lobby. Pwede ba tayong mag-usap kahit sandali lang? Tanong ni Rocky. Nagmamadali ako kailangan ako ng anak ko. Sagot nito. Gladys, please. Ang tagal nating hindi nagkita kahit sandali lang. Pakiusap ni Rocky. Ikaw naman ang nawala, di ba? Malungkot na sambit ni Gladys. Maraming dahilan kung bakit ako nawala. Pagbigyan mo naman ako ng pagkakataon makapagpaliwanag. Ayon pa kay Rocky. Okay, 1 hour lang ha. Sandali lang, tatawagan ko ang anak ko. Sabi ni Gladys. Maya-maya pa. Okay na. Dagdag nito. Saan mo gustong magpunta? Tanong ni Rocky. Magpunta? Di ba mag-uusap lang tayo? Tanong ni Gladys. Informal naman kung dito tayo mag-uusap sa parking area. Natatawang sabi ni Rocky. O sige, diyan na lamang sa Starbucks, malapit lang dito. Kita na lang tayo doon. Wika ni Gladys na unang dumati si Rocky sa Starbucks. Akala ko, iindianin mo na ako sabi nito. Ako ba ang may record ng pang-i-Indian, Rocky? Sagot ni Gladys sabay kunot ng noo nito. Aalalayan na sana ng doktor si Gladys sa pag-upo. Oops, no need na. Kayang-kaya ko nang maupo mag-isa. Nakangiting wika ni Gladys. Sorry na hindi ako nakapagpaalam sa'yo. Nakayukong wika ni Rocky. Bakit nga ba bigla kang nawala? Tanong ni Gladys. Bumuntong hininga ng malalim si Rocky. Medyo bata pa tayo noon, naduwag ako sa mga pagsubok ng buhay. Ano bang pagsubok ang ikinaduwag mo? Di ba ang sabi mo noon walang iwanan? Bakit iniwan mo ako sa ere? Siya nga pala, bakit kilala ka ni Suzette? Lagi ka ba dito noon? 4 years na kasi ako dito ni hindi man lamang kita nakita kahit kailan. Sunod-sunod na tanong ni Gladys. Isa ako sa owner ng nursing home na yon. Naging in-house doctor ako noong nag-uumpisa pa lamang kami. Si Suzette, siya na lang ang natira sa mga original nurses namin kaya binigyan na namin siya ng share sa Armset Nursing Home. Si Wilma, kapatid ko yun.
Sagot ni Rocky sa tanong ni Gladys. Natanga si Gladys sa sinabi ni Rocky. Kamusta ka na? Nakangiting tanong ni Rocky. Sagutin mo muna ang tanong ko at sasagutin ko yung tanong mo. Alin doon sa mga tanong mo? Curious na tanong ni Rocky. Ano ba ang ikinaduwag mo? Ulit ni Gladys. Kinausap ako ng mga parents mo noon na layuan ka. Mga bata pa tayo, alam mo na mahirap lamang kami at ano nga ba naman ang maipapakain ko sa'yo. Kaya lumipat ako dito, nagtrabaho sa araw, nag-aaral naman sa gabi, iyon ang ginawa ko. Mabait ang mga amo ko kaya tinulungan nila ako makapagtapos ng pagdodoktor at isa ang mga ito sa may-ari ng Armset. Noong binalikan kita sa inyo, wala ka na daw, sabi ng mami mo. May tumangay daw sa iyo. Pagpapaliwanag ni Dr. Rocky. Pwede mo bang sagutin ang tanong ko? Dagdag nito. Naluha si Gladys. Sana, kinausap mo muna ako bago ka man lamang lumayas. Para akong baliw noon. Alam mo namang nag-iisang anak lang ako at wala ako masyadong kaibigan. At ikaw lang ang pinagkatiwalaan ko. Sabi mo noon, mahal mo ako at naniwala naman ako sa'yo. I'm sorry Gladys, kaya nga binalikan kita noong nakapagtapos na ako. Kasi may ipagmamalaki na ako sa mga magulang mo. Pero wala ka na doon. Naiiyak na rin na wika ni Doktor. Inaasahan mo bang mag-aantay ako sa'yo? Nawala ka na parang bula. Ilang buwan kitang iniyakan. Ang totoo, galit na galit ako sa'yo. Pakiramdam ko, wala kang pagkakaiba sa lahat ng mga nakapaligid sa akin. Mabuti na lamang at dumating sa buhay ko si Logan. Pinaramdam niya sa akin kung gaano ako kaimportante sa kanya at ipinaglaban niya ako sa mga parents ko. Kaya sumama ako sa kanya noong pinapili ako ng mga magulang ko. Pakiramdam ko kasi noon kapag hindi ko pinili si Logan ay wala na, hindi na ako makakakita pa ng lalaki na katulad niya na kayang labanan ang aking mga magulang. Naiyak na lahat ni Gladys. Bumuntong hininga ang malalim si Rocky. I'm sorry na naduwag ako. I'm sorry na naghirap at nagdusa ka sa pagkawala ko. Logan pala ang pangalan ng iyong asawa. Pasensya ka na sa itatanong ko ha. Taga saan ba ang napangasawa mo at bakit ka ba niya pinayagan na magtrabaho dito? Sunod-sunod na tanong ni Rocky. Sabi mo, kapatid mo si Wilma, di ba? Wala ba siyang sinabi sa'yo tungkol sa akin? Balik tanong ni Gladys sa doktor. HR director ang kapatid ko, hindi sakop ng kanyang trabaho ang pagkomento ng buhay ng mga empleyado. Tika nga muna, may alam ba ang kapatid ko sa istorya ng buhay mo? Anyway, kahit naman alam niya ang istorya ng buhay mo ay hindi naman yun ilalabas. Kahit pa sa akin, hindi niya nga alam ang tungkol sa atin noon eh. Pero ikaw pala yung sinasabi niyang the best nurse. Wika nito. Congressman ang aking asawa, hindi rin siya nagustuhan ng aking mga magulang kasi bastos daw. Pero super maalaga naman at mapagmahal sa akin. Kaso lang, noong naikasal na kami, lumabas ang tunay niyang ugali. Matagal akong nagtiis ng pananakit niya sa akin hanggang sa noong anak ko na ang mismong nag-udyok sa akin, naiwan na ang ama niya. Ayoko nga sana kasi wala naman akong alam, wala akong pera at hindi naman ako pwedeng makabalik sa aking mga magulang. Nakakahiya, wala akong maipagmamalaki sa kanila. Kaso lang isang araw, nilabanan ng anak ko ang ama niya para ipagtanggol ako. Kaya nakapagdesisyon ako na umalis na lang. Natatakot ako para sa anak ko. Baka masaktan siya or makasakit siya sa daddy niya. Dahil sa kagustuhan ng anak ko na ipagtanggol ako. Napayukom si Rocky sa kanyang mga kamao noong marinig ang mga iyon kay Gladys. I'm sorry. I'm sorry dahil pinagdaanan mo ang lahat ng ito.
Naiyak na rin na sabi ni Rocky. Well, that's life, di ba? Mahirap man ang pinagdaanan ko sa aking asawa, ngunit may Ezra naman ako na napakabait at very responsible na bata. Ikaw, kamusta ang naging buhay mo? Ilan na ang mga anak mo? Tanong ni Gladys na nagpangiti kay Rocky. Grabe naman yung tanong mo. Anak ka agad. Di ba ang dapat asawa muna ang itatanong mo sa akin? Natatawang sabi ni Rocky. Oh no! Mag-11 PM na. Di ba sabi ko 1 hour lang? Mauna na ako sa'yo ha? Wika ni Gladys sabay tayo. Hindi ko pa nasagot ang tanong mo ani Rocky. Kalimutan mo na lang muna ang tanong na yan. Patakbo na itong lumabas ng Starbucks. Araw-araw nang nasa armseat si Rocky, pero patuloy na umiiwas sa kanya si Gladys. Kaya ang ginawa ni Rocky, sinundan niya ito kung saan ito nakatira. Sorry Glad, kailangan kong malaman kung nasaan ka nakatira. Maya-maya pa ay kumatok na ito sa kanilang pintuan. Ako na po ang magbukas, Mami. Yes? How may I help you? Tanong ni Ezra. Laking gulat naman ni Gladys nang makita niya kung sino ang kanilang panauhin. I'm Rocky Montelia. Friend ako ng mami mo. Sagot ni Rocky. Anak, old friend ko yan. Siya ang may-ari ng armset. Sabi ni Gladys. Wow, old friend. At siya pa pala ang employer mo? Cool. What a small world in a way. I'm Ezra. Mangliligaw ka ba kay mami? Okay lang sa akin basta huwag mo siyang sasaktan at paiiyakin ha. Kung hindi, sa akin ka mananagot. Sabi ni Ezra sabay kamay sa kanilang bisita. Anak naman, ano ba yung pinagsasabi mo? Nakakahiya. Saway ni Gladys sa kanyang anak. O sige mami, iwan ko muna kayong dalawa ha. Huwag mo masyadong sungitan itong mangliligaw mo ha. Babalik na muna ako sa aking aralin. Humalik muna ito sa ina, saka tumalikod. Ano ba ang ginagawa mo dito at paano mo naman nalaman na dito ako nakatira? Tanong ni Gladys. Sinundan ka. Iniiwasan mo kasi ako doon sa armset. Gusto kong sagutin ang itinanong mo sa akin. Sabi ni Rocky. Anong tanong? Nagmamaang-maangan tanong ni Gladys. Kung ilan ang anak ko? Sagot naman ni Rocky. Okay na yon. You don't have to. Okay. Kung hindi lang kita boss? Irap ni Gladys. Kung hindi mo ako boss, hindi mo ako haharapin. Di ba sabi ni Ezra, huwag mo daw akong susungitan? Natatawang paalala ni Rocky kay Gladys. Umpisahan mo na lang kaya sabihin ang gusto mong sabihin. Nakasimangot na wika ni Gladys. Wala akong anak at lalong wala akong asawa. Pasiuna ng doktor. Akala ko kasi may babalikan pa ako. Yun pala, nag-asawa na ang pinapangarap kong babae. Ayon dito. Namula ang mga pisngi ni Gladys sa tinuran na iyon ni Dr. Rocky. Nag-dinner ka na ba? Biglang tanong nito. Hindi pa, sagot naman ni Rocky. Sandali lang ha, gusto mo bang dito ka na maghapunan? Ay, hindi ko tatanggihan kung aalukin mo ako. Kaso, tanong yang sinasabi mo eh. Mom, ako nang magluluto, asikasuhin mo na lamang yung bisita natin. Nakangising sabi ni Ezra. Naku talaga itong batang ito, nakikinig pala eh. Wika ni Gladys sa kanyang isipan. Natawa naman si Rocky, mukhang pareho sila ng iniisip ni Gladys. Mukhang masipag yung anak mo at mukhang protective sa'yo. Sambit ni Rocky. Oo, super bait yung anak ko na yan pero may pagkamatapang.
Nilabanan niya nga ang tatay niya para sa akin. Kasi daw hindi ko kayang ipagtanggol ang aking sarili. Kaya siya na lang daw ang gagawa para sa akin. Pagmamalaki ni Gladys. Simula noon ay lagi nang pumupunta si Rocky sa bahay ng mag-ina at super napalapit ito kay Ezra. Isang hapon habang naglalaro ng basketball si Rocky at Ezra ay biglang tumigil ito at umupo. Paano po ba kayo nagkakilala ni Mami? Tanong nito. Childhood sweetheart ko ang mami mo. Sagot naman ni Rocky. Bakit po hindi kayo nagkatuluyan? Kasi naduwag ako. Bakit po? Mahirap lang kasi kami. Ayaw sa akin ng mga grandparents mo. Bakit hindi niyo po ipinaglaban si Mami? Kasing edad mo lang ako noong mga panahong iyon at wala akong lakas ng loob na ipaglaban ang mami mo bagkus ay nagpakalayo-layo ako at dito nga ako napadpad. Nagsumikap akong magtapos sa aking pag-aaral para sana may mukha na akong maihaharap sa mga magulang niya. Kaso, wala na doon ang mami mo, hindi na raw alam nila kung saan daw nagpunta ang iyong ina. Ano ba ang pakay mo ngayon sa mami ko? Mahal na mahal ko pa rin ang mami mo kaso may asawa na siya, ang daddy mo. Kaya magkasya na lamang ako bilang kaibigan niya. Matagal-tagal na rin po kitang kilala at gusto kita. Lagi ko nga po sinasabi kay mami na kailangan niyang lumigaya. Kaso, ang lagi naman niyang sagot sa akin, masaya na daw siya sa buhay niya na ganito. Andito naman daw ako. Lahad ni Ezra. Kinagabihan. Mom, bakit ayaw mo bang bigyan ng pagkakataon si Uncle Rocky? Mabait naman siya at sabi niya sa akin mahal na mahal ka pa rin daw niya. Kaya hanggang ngayon wala daw siyang asawa, sabi ni Ezra. Anak naman, ilang bisis ba natin pag-uusapan ito kasal ako sa daddy mo? Ayokong magkaproblema. Ang akala mo ba matutuwa ang daddy mo kapag nalaman niyang nakikipagrelasyon ako sa iba? Mahal mo pa ba si Uncle Rocky? Malalim na buntong hininga lamang ang isinagot ni Gladys sa kanyang anak. Mommy, huwag mong pagkaitang lumigaya ang sarili mo. Dati pa sinasabi ko na sa'yo na kapag may mangligaw sa'yo at magustuhan, go na, sabi ni Ezra. Anak, hindi mo talaga ako naiintindihan Mom, 5 years na wala tayo sa poder ni Daddy. Bakit nagpapaalipin ka pa rin sa kanya? Seryosong wika ni Ezra. Anong gusto mong gawin ko anak? Ikasal nga ako sa ama mo. Sagutin mo ang tanong ko. Mahal mo pa ba si Uncle Rocky? Kasi sabi niya sa akin, ikaw lang daw ang mahal niya at wala na siyang ibang mamahalin pa. Ayon pa kay Ezra. Alam mo, ang akala ko nakalimutan ko siya anak, pero noong makita ko siya grabe ang kabog ng dibdib ko. Hindi pa pala nawala ang pagmamahal ko sa kanya. Seryosong sagot ni Gladys. Oh, di wala na tayong dapat pagtalunan. Bigyan mo siya ng pagkakataon. Ayaw mo bang lumigaya? Mahaba-haba na rin naman ang iyong pagtitiis. Ako na ang bahala kay Daddy. Pangungumbinsi ni Ezra sa kanyang ina. Anak, Mami, huwag ka nang magpakipot. Baka mapagod si Uncle Rocky. Baka magsisisi ka. Natatawang sabi ni Ezra. Binata ka na nga talaga. Wala ka pa bang nililigawan? Pag-change topic ni Gladys. Mangliligaw lamang ako kapag nakita ko ng maayos na ang kalagayan mo. Sagot naman ni Ezra. Ikasal nga kasi ako sa daddy mo. Matagal-tagal na kayong hiwalay ni daddy at hindi naman tayo hinanap. Mag-file ka na ng divorce. 100% ako support sa'yo, Mami. Alam mo naman yan, di ba? Naluha si Gladys sa itinura na iyon ng kanyang anak. Sige, mag-file ako ng divorce next week. Kailangan mapawalang bisa muna ang kasal ko sa daddy mo bago ko tanggapin si Rocky.
That's my girl. Masayang sagot ng binata. Linggo ng gabi habang naghahaponan si Ezra, Gladys at Rocky ay may narinig silang kumatok sa kanilang pintuan. Ako na po, sabi ni Ezra. Dad? Gulat na sambit ni Ezra. Parihong napatayo si Rocky at Gladys sa narinig mula kay Ezra. Sa loob ng halos 7 taon, sa wakas, nahanap ko rin kayo. Dito lang pala kayo nakatira? Binata ka na anak ka. Ang layo pala ng narating ninyong mag-ina. Bungad ni Logan. Yayakapin sana nito ang kanyang anak ngunit mabilis na umatras si Ezra. Ano po ba ang ginagawa ninyo dito? Tanong ng binata. Iyan ba ang ibubungad mo sa akin anak? Matagal ko na kayong hinahanap. Bakit niyo ako iniwan? Bakit may kasama kayong lalaki dito? Lalaki mo ba ito? Sunod-sunod na tanong ni Logan. Nagkuyom ang mga kamao ni Rocky sa walang asal na lugan ngunit nagpipigil ito. Hindi ko siya lalaki at ano ba talaga kasi ang ipinarito mo? At ano naman sa'yo kung halimbawa lang na may lalaki nga ako? Balik tanong ni Gladys sa kanyang asawa. Gladys, baka nakalimutan mong mag-asawa tayo. Sagot ni Logan. Asawa nga ba talaga ang tingin mo sa akin, Logan? Dekorasyon mo lang ako at personal mong alalay. 12 years, Logan. Minsan ba, minahal mo ko? Tanong ni Gladys. Pinakasalan kita. Magara ang iyong tahanan at marangya ang buhay mo. Ano pa ba ang inireklamo mo? Pagmamayabang ni Logan. Umalis ka na at wag mo na kaming guluhin. Andito ako para sunduin kayo. Matapang na wika ni Logan. Daddy, umalis ka na, hindi kami sasama sa'yo, lalong-lalo na hindi sasama sa'yo si Mami. Sabat ni Ezra. Napatingin si Logan sa kanyang anak. Matibay na nga ang mga buto mo anak. Para sagot-sagutin mo ako ng ganyan, sino ba ang ipinagmamalaki mo? Ang lalaking ito? Tangka na sanang sugurin ni Logan si Rocky nang harangin ni Ezra ang ama. Huwag mong gawin yan, Dad, kung ayaw mong mawala ng tuluyan at tatitira kong respeto para sa'yo. Dahil ang lalaking ito ang pumuno ng mga bagay na hindi mo nagawa sa akin. Sabi ni Ezra na may halong pagtatampo. Talaga, anak? Iyan na pala ang nagpapakaama sa'yo? Galit na tanong ni Logan sa kanyang anak. Dad, matanong nga kita. Kahit minsan ba, may natandaan ka bang pagkakataon na nakipaglaro ka sa akin? Pero itong si Uncle Rocky, araw-araw nakipaglaro sa akin ng basketball, chess, game board, skating board, at tinutulungan niya ako sa aking mga assignment kapag wala si Mami. Panunumbat ni Ezra sa kanyang ama. Napakunot noo si Logan sa pangalang Rocky. Rocky? Rocky Montelia? Napatawang aso na sabi ni Logan. Ezra, alam mo ba kung ano at sino itong hinahangaan mo? Sinabi man nila sa'yo na dati silang magkasintahan? Tanong ni Logan sa kanyang anak. Wala silang itinago sa akin. Gusto mo ba na ikwento ko pa sa'yo kung bakit hindi sila nagkatuluyan? Sagot naman ni Ezra. Logan, please, umalis ka na dito. Pakiusap ni Gladys. Sinusundo ko nga kayo. Ako na nga itong nagpakumbaba kahit kayong nang iwan sa akin. Tara na, alis na tayo dito. Sabi ni Logan. Hindi kami sasama sa'yo, okay na kami dito. Sagot naman ni Gladys. Hindi ba kayo nahihirapan dito? Isang kwarto lang? Pinapakita niyo ba sa anak natin ang mga ginagawa ninyong kahalayan sa lalaking ito? Galit na bigkas ni Logan. Dito na pumalag si Rocky at nasapak si Logan. Hindi lang pala madumi ang bibig mo, kundi malaswa pa rin pati kukuti mo. Galit na sabi ni Rocky.
Huwag kang makialam dito. Family matter ito. Singhal ni Logan. Dad, wag mo nang iinsultuhin si Mami ng ganyan. Kahit anong pilit ko sa kanya tanggapin si Uncle Rocky, pero umaayaw siya dahil nga kasal siya sa'yo. Huwag mong ibintang kay Mami ang mga ginagawa mo. Ang akala mo ba, hindi ko alam ang mga pinaggagawa mo? Ang akala mo rin hindi ko alam na nang babae ka kahit noong nasa bahay pa ang Mami? Nang laki ang mga mata ni Gladys sa narinig mula sa kanyang anak. At alam ko rin, 1 linggo pa lamang kami wala sa bahay, nag-uwi ka na kaagad ng babae, di ba? Pagkatapos noon, iba't ibang babae na ang ipinasok mo sa kwarto ninyong dalawa ni Mami. Galit na sabi ni Ezra. Nakita naman ito na napaiyak ang kanyang ina. Yung 1 linggo pa lang kami nawala sa bahay ay nag-uwi ka na ng babae? At iba't ibang babae na ang pinatulog mo sa kwarto na naging kwarto ko rin naman? Wala akong pakialam. Pero yung nang babae kahabang nandoon pa ako sa mansyon, foul yun. Ang tanga-tanga ko naman pala, hindi ko namalayan yun ah. Tuluyan ang naiyak si Gladys. Galit naman na tumayo si Logan. Saan mo naman nakuha yung mga pinagsasabi mo, Ezra? Bakit? May spy ka ba sa bahay? Nanglilisik ang mga mata na tanong ni Logan sa kanyang anak. Dad, ang tagal kong nagtiis ng pangbaliwala mo kay Mami. Yung kung paano mo siya tratuhin? Oo, ako ang humikayat kay Mami na iwanan ka kasi baka ako pa ang makagawa ng masama sa'yo. Kaya umalis ka na at huwag ka nang babalik. Masaya na kami dito. At kinumbinsi ko rin si Mami na bigyan ng pagkakataon itong si Uncle Rocky at mag-file na ng divorce sa'yo. Ang tagal niyang nagdusa, Dad. Please lang, permahan mo yung ipapadala naming papeles sa'yo para pareho na kayong makalaya sa kulungang gawa mo. Seryosong wika ni Ezra. Walang nagawa si Logan kundi ang umalis. Wala kayong makukuhang perma sa akin. Tandaan niyo yan. Galit na sambit ni Logan bago tuluyang lumabas ng apartment ng mag-ina. Hinabol ito ni Ezra. Dad, nakikiusap ako sa'yo. Please, permahan mo yung papilis na ipapadala namin ni Mami. Kung ayaw mong tuluyan ko ng kalimutan na ama kita. Iyon lamang ang sinabi ni Ezra at pumasok na ito sa loob ng kanilang tahanan. Pagkalipas ng 3 buwan, mula nung mag-file si Gladys ng divorce ay halos lumuwa ang eyeballs ni Ezra nang makita nito ang copy ng divorce paper. Ibig sabihin, pinirmahan ito ng kanyang ama. Napatalon ang binata sa tuwa, agad naman itong tinawagan ang kanyang ama. Salamat sa pagpirma nito, Daddy. Tumaas ang respeto ko sa iyo. Gusto kong malaman mo na sobrang na-appreciate ko ang cooperation mo. Malaya na kayo pareho, pwede nang lumigaya si Mami. At ikaw rin, Dad. Simula sa araw na ito, you can count on me. I love you, Dad. Nabasag ang tinig ni Ezra sa mga sandaling iyon. Ibig sabihin, ayaw ng daddy niya na magalit siya dito. Pagdating ng bahay ni Gladys ay laking gulat nito. Oh, bakit ang daming pagkain? Anong meron? Sigurado naman ako anak na hindi mo birthday ngayon. At lalong hindi mo namang birthday ngayon, Rocky, di ba? Sabi nito. Celebration ito, Mami. Malaya ka na. Pwede mo nang pakasalan si Uncle Rocky. Pinirmahan na ni Daddy ang divorce paper. Malaki ang ngisi na sabi ni Ezra. Napaiyak at napayakap si Gladys ng mahigpit sa kanyang anak. Salamat talaga sa pagiging ama mo sa akin, anak. Saad nito. Lumapit na rin si Rocky at nakiyakap sa mag-ina. Pagkalipas ng 1 taon ay nagpakasal ang dalawa. Biniyayaan sila ng isang napakagandang babaeng anak na lalong nagpatibay sa samahan nilang tatlo. Mahal na mahal ni Ezra ang kanyang kapatid. Sa ngayon ay sobrang saya ang buhay ni Gladys sa piling ni Rocky. From nurse to COO sa nursing home na pinagtatrabahoan nito na pag-aari ng kanyang asawang si Rocky.
Si Ezra naman ay madalas na rin itong dumadalaw sa kanyang amang si Logan. Napakaswerte ni Gladys. Bukod sa nakadaupang palad muli ang kanyang first love, ay may Ezra pa ito na napakabait. Sa murang edad ni Ezra, ay ginawa nito ang hindi niya kayang gawin, ang ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa asawa. Si Ezra ang lumaban sa ama para ipagtanggol at palayain sa kamay ng malupit niyang ama ang kanyang ina. Si Logan naman mas piniling pirmahan ang divorce paper kaysa tuluyan siyang kalimutan ng kanyang anak. Mga kaibigan, dito po nagtapos ang ating kwento. Maraming salamat po talaga sa inyong patuloy na suporta sa aking munting channel. Please, don't forget to subscribe, like, and share. Pakiring na rin po ang bell para maging updated po kayo sa ating mga new uploads. Tandaan po natin na bawat buhay may kwento. Hanggang sa muli, bye-bye!